Para sa pagbubulay-bulay po ng salita ng Panginoon, please turn with me to Ephesians chapter 4 verse 17 hanggang sa 19. Ephesians chapter 4 verse 17 hanggang sa 19. At ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Kaya't sinasabi ko ito at pinatutuhanan sa Panginoon na kayo'y hindi na dapat lumakad na gaya ng lakad ng mga hintil sa kawalang saysay ng kanilang mga pag-iisip. Nagdilim ang kanilang mga pangunawa, palibhasay na hiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kanilang kamangmangan, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Sila'y naging manhid at ibinigay ang kanilang sarili sa kahalayan, sakim sa paggawa ng bawat uri ng karumihan. May the Lord bless the proclamation of His word tonight. Now, gaya ng napag-aralan na po natin mga kapatid, mga kaibigan, ang focus po ng chapter 1 hanggang sa chapter 3 ng Epistle to the Ephesians ay primarily doctrinal. Doktrina po ang focus ng naunang 3 chapters. Samantalang ang verse 4, ang chapter 4 hanggang sa chapter 6 ay practical application ng doctrine sapagkat ang ating nalalaman, what we must know must lead to what we must do. Kaya ang chapter 4 ay nagbukas sa mga pananalitang nagsasabi sa verse 1, kaya't ako na bilanggo sa Panginoon ay nagsusumamo sa inyo na kayo'y lumakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag. So ang sabi po ni Apostle Paul, napakataas or napakatayog ng calling ng mga mananampalataya. And therefore, it implores us to walk worthy of His calling. Tinawag tayo ng Panginoon mula sa kadiliman tungo sa liwanag. And therefore, let us walk as children of light. Ang walking po, ito po yung uri ng pamumuhay dito sa mundo ng mga mananampalataya. Paul implores us to walk in a manner in harmony of the Christian life or consistent with the Christian life, kabanalan at naglilingkod sa ating Panginoon. Sa chapter 4 verses 1 to 16 ay pinaalalahanan po tayo ni Apostle Paul na tayo po ay iisa kay Kristo at meron tayong responsibility na patibayin ang katawan ng ating Panginoon. Ang sabi po ng verse 16 ng chapter 4, na sa Kanya ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakaisa sa pamamagitan ng bawat litid ayon sa paggawa sa sukat ng bawat bahagi ay nagpapalaki sa katawan tungo sa ikatitibay ng sarili sa pag-ibig. That was our meditation last Sunday. And now, sa ating pagdako sa verse 17, ginamit ulit ni Paul ang salitang walk, but this time in the negative expression. From how we must walk to how we must not walk. Last Sunday ay pinag-aralan natin kung paano tayo lumakad sa ating Panginoon. Ngayon, ang focus po natin, paanong hindi tayo lalakad sa harapan ng Panginoon. Ang sabi po ng verse 17, kaya't sinasabi ko ito at pinatutuhanan sa Panginoon na kayo'y hindi na dapat lumakad na gaya ng lakad ng mga hintil sa kawalang saysay ng kanilang pag-iisip. So, ang Christianity ay nagtuturo talaga ng radical change. Totally opposite from the manner of living that we had before. We used to walk like the rest of the world before, like the pagans, like the Gentiles. But now, we are exhorted to no longer walk, to no longer live the life that we had before. Ang sabi din ng verse 28, yung mga nagnanakaw ay wag nang magnakaw. So this is really very practical. In fact, Ephesians chapter 5 verse 8, please turn there. Ang sabi po dito, there is really a contrast between our life now and our life before. Ang sabi po, sapagkat kayo'y dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon. Lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. So here is doctrine, here is teaching, and then here is exhortation. Lumakad daw tayo ng gaya ng mga anak ng liwanag.
Ang Gentiles dito sa verse 17 ng ating teksto ay synonymous sa salitang pagan or simply unbelievers, hindi mananampalataya. In other words, ang mga readers ng epistle na ito ay ini-exhort na hindi na mamuhay gaya ng mga unbelievers, gaya ng mga pagans. No longer. No longer. Ang sabi po ni Apostle Paul. And what is the implication of the expression no longer? It means that that was our former way of life. But we are exhorted to no longer walk according to our former way of life. There should be a radical change. And then nagbigay si Apostle Paul ng 4 na examples ng ating dating pamumuhay. At ito po ang ating titingnan sa gabing ito. And we must never forget, saan ba tayo niligtas ng Diyos? We must never forget from which we have been delivered. And we have been delivered from sin. At meron pong 4 na punto ang ating pagbubulay-bulay sa gabing ito. Una, corrupt thinking. Isang mahalay na pag-iisip. Pangalawa, hardness of heart. Katigasan ng ating puso. That was our life before. Pangatlo, sensuality and impurity. Sensualidad, karumihan ng puso at isipan. And then pang-4, greed and covetousness. Sisilipin po natin itong 4 na bagay na ito because they described our former lives. Bago po tayo naging mga anak ng Diyos. Bago tayo naligtas. Bago tayo na kay Kristo. But now that we are in Christ, we are already new creatures. If anyone is in Christ, he is a new creation. At naway tulungan po tayo ng ating Panginoon sa ating pagpapatuloy sa gabing ito. Unang punto, corrupt thinking. Dinescribe po ni Apostle Paul ang uri ng pag-iisip na meron tayo noon. Ang ating pag-iisip daw noon, ang ating isipan ay nagdilim. We were darkened in our understanding. It means we were ignorant. Mangmang tayo sa mga bagay patungkol sa ating Diyos. It means total blindness. Ang sabi po ng verse 17 hanggang sa verse 18, second part, ang sabi dito, na kayo'y hindi na dapat lumakad na gaya ng lakad ng mga hintil sa kawalang saysay ng kanilang pag-iisip. Nagdilim ang kanilang mga pangunawa, palibhasay nahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kanilang kamangmangan, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. And this is actually the description of all lost humanity. Ang mga hindi mananampalataya, ang mga wala pa kay Kristo, they are described in the Bible as spiritually blind. Wala pong ability na maunawaan ang tunay na Diyos, truly and properly. At samantalang totoo po na sa kasalanan at pagkakasala ng mga tao, sila ang dahilan kung bakit nabulag sila, binulag nila ang kanilang sarili. But it is equally true that God decreed that they should persist in blindness as a form of judicial blindness. Judicial blindness as a form of judgment, mga kapatid. Pinapatigas nila ang kanilang puso, mas lalong pinatigas sila ng Diyos as a form of judgment. This is judicial abandonment or judicial hardening. Ito yung kabulagan na galing mismo sa Diyos. Ang Diyos na mismo ang bumulag sa kanila because of their hardness of heart. Pinatigas nila ang kanilang puso, mas lalong pinatigas sila ng Diyos as a form of judgment. Romans chapter 1 verse 28. Please turn there. Romans chapter 1 verse 28, ang sabi po dito, at palibhasay hindi nila minabuting kilalanin ang Diyos. So this is an active role on the part of the unbelievers. Hindi nila minabuting kilalanin ang Diyos. Hinayaan sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin ang mga bagay na hindi nararapat. Judicial hardening. Ang sabi ng isang manunulat, as it belongs to him
to give eyes to see, and to enlighten minds by the spirit of judgment and understanding. So he alone deprives us of all light when he sees that by a wicked and depraved hatred of the truth, we of our own accord wish for darkness. Habang pinapatigas ng tao ang kanilang puso, habang tumatanggi sila na tingnan ang katotohanan, mas lalo silang bubulagin ng Diyos as a form of judicial hardening. Kaya nakakatakot. At ito'y nilarawan ng ating Panginoon sa John chapter 3 verse 19. Please turn there. John chapter 3 verse 19. There is what we call an active participation of sinners to not see the truth. Ayaw nilang makita ang katotohanan. They do not want to see the light because they love darkness. And as a form of judgment, mas lalo silang binulag ng Diyos upang hindi nila makita ang katotohanan as a form of judgment. Kaya nakakatakot. Nakakatakot po mga kapatid. John 3:19. At ito ang kahatulan. So this is the judgment. Na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat ang kanilang mga gawa ay masasama. So nandito na po ang ilaw sa sanlibutan, but they resisted the light. Bakit po? Sapagkat inibig nila ang kadiliman. And as a form of judgment, sabi ng Diyos, ito ang kahatulan. As a form of judgment, mas lalo po silang binulag ng ating Panginoon. Gaya ng nangyari kay Faraon. Pinatigas ni Faraon ang kaniyang puso, mas lalo siyang pinatigas ng Diyos as a form of judicial abandonment. Ang mga tao, gusto po talagang tingnan ng mga tao ang kanilang sarili as basically good people. In fact, yun po ang iniisip natin sa ating sarili before. Kaya kung merong mag-point out ng ating mistakes, ang bilis po nating magsabi before, pero mabait naman ako. Matulungin naman ako, hindi ako katulad ng iba. Pero ang katotohanan po, mga kapatid, mga kaibigan, is that tayo po ay marumi. Tayo po ay corrupt sa ikailalima ng ating puso. At dinescribe po ni Apostle Paul ang corruption ng ating thinking sa verse 17. Ang sabi po dito, futility of their mind. This is the language employed sa verse 17 ng ating text. Futility, meaning to say emptiness, complete void, ignorance, kamangmangan. Hindi ibig sabihin na ang utak ng unbeliever ay talagang ignorante sa mga bagay-bagay. Marami sa kanila mga scientists, mga doctors, mga lawyers. Hindi ibig sabihin na empty ang kanilang mind. Ang ibig sabihin, kung ano ang laman ng kanilang mind, it will lead to nothing. Vanity. Vanity. And their minds are empty when it comes to the things of God. Ang sabi po ng verse 18, they were darkened in their understanding. And because they were darkened in their understanding, it leads to foolish thinking. It just takes a video of Matt Walsh na nakikipag-discuss sa mga woke na to the point na they cannot define what a woman is. They cannot define what a woman is. And then sa pagkukunwari na sila ay scientist, sila ay mga enlightened, sila ay woke, sila ay mga wise, pretending to be wise, they become fools. Kaya kailangang ilagay sila sa kanilang tamang paglalagyan. Now, if there is someone who identifies himself as a woman, yun ang sinabi. At sinasabing meron siyang miscarriage, pero hindi talaga siya woman. He's a guy who only identifies himself as a woman and who thinks na siya po ay nagkakaroon ng miscarriage. So ayaw nilang tingnan ng katotohanan na yan. Romans chapter 1 verse 22. This is what happens in the world today. This is what happened. My body, my choice when it comes to abortion. Pero ang laman po ng kanilang sinapupunan na hindi po katawan nila yun. That is another body. Kaya meron pong nag-invite sa atin na isang forum, merong nag-speak,
in favor of abortion, meron ding nag-speak against abortion. And then by the time when I spoke, present natin ang ating Christian worldview. Meron pong nagtanong sa atin na nagsasabing, which is more important, the right of the mother or the right of the baby? Sabi po natin, we are not talking about the right of the mother or the right of the baby. We are talking about the authority of the life giver. We are talking about the authority of God. Siyang nagbigay ng buhay, siya din ang may karapatan na bawiin ito. Wala po tayong karapatan na gitilin ang buhay ng isang inosenteng or ng isang kaawa-awang bata doon sa loob ng sinapupunan. Romans 1:22, sa pag-aangking marurunong, sila'y naging mga hangal. And this corrupt thinking leads to corrupt deeds. Ang AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome. Hindi po AIDS ang tawag niyan before. Naging AIDS lang yan dahil nagrarally-rally ang mga tao. Discriminatory term daw. It used to not be AIDS. Ang tawag po niyan dati ay GRID. And that means gay-related immune deficiency. Gay-related immune deficiency. That's the former name of AIDS. Now, they want to conceal the truth. Nagwagi ang mga politically woke and liberal. So, nakonceal ang katotohanan. Pero nananatiling totoo that among that lifestyle ay 95% or more ang cases ng AIDS. So they become corrupt in their thinking, and that leads to corrupt deeds. AIDS victim. Oh, they are not victims. Ang tunay na victim ng AIDS sa mga medical practitioners dito ay yung mga karayom na na-infected, di ba? Na yung mga manicure na mga kits na nagkaroon ng aksidente na blood to blood, kaya nagkaroon ng AIDS. So, yun ang tunay na victim. Pero kung ang isang tao ay nagkaroon ng AIDS because of his promiscuous lifestyle, hindi siya victim. He is not victim. He is an active participant of his debilitating condition. Hindi siya victim. Kaya wag pong magpa-victim. Dahil pinili niya ang landas na yun. And until now, ay walang gamot para sa karamdaman na yan. And I believe that that is part of God's common grace. That is part of God's restraining grace. That because there is no medicine yet for AIDS, ang mga tao talaga ay natatakot na gawin ang hindi karapat-dapat na lifestyle. Ang kasuklam-suklam sa harapan ng Panginoon dahil wala pa pong gamot. Paano na lang kung meron ng gamot ang AIDS? Bay ang tao ay magiging pariwara na sa kaniyang sarili. Lost humanity is void of knowing how to approach God. Ang mga tao ay nag-iisip ng maraming mga paraan sa paglapit nila sa Panginoon. Pagsamba na driven by human invention and driven by the desire to magnify the flesh. At ginajudge ng mga tao ang kanilang sarili based on the standard of other people. And usually, yung mga tao na sa tingin nila ay mas mababa pa ang moral kaysa kanilang sarili. They subject the Bible to their own blind reason. They serve as arbiter of the Bible, validator of the Bible, kahangalan. At pinamamahalaan nila ang kanilang behavior by their own reason, hindi sa pamamagitan ng batas ng Diyos. Now, pumarito ang ating Panginoon upang buksan ang mga mata ng mga tao. Dahil hindi po natin maunawaan ang kaharian ng Diyos hanggat sa buksan ng Panginoon ang ating mga mata. Yun ang nilinaw ng Panginoon kay Nicodemos. You know, ang pagtingin ni Nicodemos sa ating Diyos ay teacher and miracle worker. Yun ang sinasabi sa John chapter 3 verse 1 and 2. Teacher and miracle worker. Yun lang ang pagtingin ni Nicodemos sa ating Panginoon. Kaya sabi po niya sa John chapter 3 verse 3,
Sumagot sa kanya si Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos." Kaya kailangan po na magkaroon ng bagong pagkatao, recreation, regeneration. Ang ating isipan ay dapat matransformed. Ito ang tinatawag na new birth. Ito yung tumawid na tayo mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Kaya ang sinasabi po sa verse 17 is no longer. So how are we to avoid walking in the futility of our mind? Papaano natin iwasan ang dating kamangmangan po natin? Well, ang malinaw na sagot is that we feed our minds with the truth of God's Word. Maging aktibo tayo na manarish ang ating isipan. We feed our minds with the truth of God's Word. Ang laman ng ating isipan dati ay putik. Can you imagine? Ang isang baso na punong-puno ng putik. Pero kung patuluan mo siya, buhusan mo siya ng tubig, continuous flow of water from the faucet, that glass na punong-puno ng putik eventually ay magiging malinis ang laman, magiging clear. And that is what we should do. We should be active in filling our minds with the truth of God's Word. Bilang mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, we must continually fill our minds with the Word of God. Pangalawang former na lifestyle or former na paglakad na binanggit ni Apostle Paul is katigasan ng puso, hardness of heart. Verse 18 and 19, second part ng 18. Ang sabi po dito, Ephesians 4:18, palibhasay na hiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kanilang kamangmangan, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso, hardness of heart. Sila'y naging manhid at ibinigay ang kanilang sarili sa kahalayan, sakim sa paggawa ng bawat uri ng karumihan. Ginamit ang salitang manhid dito or callous. It refers to the loss of sensitivity. Ang King James, ang ginamit na salita is past feeling. Wala nang pakiramdam, callous. Ito yung kamay ng isang worker or paa ng isang worker that because of constant friction ay nagkakaroon po ng kalyo, yung makapal na balat na namuo doon. And it is already void of sensitivity. And a lot of people have become spiritually calloused. Wala nang spiritual sensitivity. And that is why sa ating panahon po ngayon, ay medyo tinotolerate ng premarital sex sa ating panahon ngayon. Na kung merong nahuhulog sa kasalanan na yan, even among Christians, ay parang tinatanggap na lang. Ganito na talaga ang panahon natin ngayon. Callous, past feeling. Sa ating panahon ngayon, ang pornography ay normal na lang. Ang sexual relations outside of marriage ay normal na lang. People no longer feel guilty when they tell a lie. At kahit yung suicide ngayon ay naging fashionable, kahit ang mga kasalanan noon na tinuturing na tabu sa lipunan, ngayon ay pinopromote. And people have become so callous. Dinescribe ito ni Timoteo sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 2. And this is what will happen kung ang konsensya ay naging matigas na. At ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Ngayon ay maliwanag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y tatalikod sa pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig sa mga mandarayang espiritu at sa mga aral ng mga demonyo, sa pamamagitan ng pagkukunwari ng mga nagsasalita ng mga kasinungalingan na ang mga budhi ay tinatakan ng nagbabagang bakal. Naging manhid na, naging callous na po ang puso at isipan, mga kapatid, mga kaibigan. Now, occasionally,
Occasionally, ang konsensya po ng mga tao ay maaring maantig din, mayanig, kasi meron pang remnant ng empathy na kung meron pong namatay, kung meron pong nagsuffer, tayo ay maaawa din. Meron tayong feeling of sympathy and empathy. And the gospel proclamation can also stir feelings of guilt. Pero ang taong matigas ang konsensya is wala. It can quickly pass. Very temporary, very passing lamang. Ang batas, kapag ipapangaral mo, ay magpuproduce yan ng trembling katulad ng nangyari ni Governor Felix. Pero kung hiwalay sa pagkilos ng banal na espiritu, it can be quickly forgotten. Katulad ng binhi o mga buto na nahasik doon sa daan, matigas na lupa, at tinuka kaagad ng ng ibon. Inagaw ng ibon po, mga kapatid, mga kaibigan. And ang warning po ni Santiago sa atin patungkol sa mga forgetful hearers, mga matitigas ang puso, na pagkatapos po ng sermon ay parang walang sermon na narinig. James chapter 1 verse 22 hanggang sa 24. James chapter 1 verse 22 hanggang sa 24. At ang sabi po ng salita ng Panginoon, ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang, na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili, sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, siya ay katulad ng isang tao na tinitingnan ng kanyang likas na mukha sa salamin, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at umaalis, at agad siyang nalilimutan kung ano ang kaniyang katulad. And the more we continue in sin, the more ang isang tao ay magpapatuloy sa kasalanan, the more po na magiging matigas ang kaniyang puso as a form of judicial hardening. And this is true of Christians also, as well as unbelievers. Si David ay umabot po ng 9 months, hindi niya pinahayag ang kaniyang kasalanan sa Panginoon. Psalm chapter 32. Kaya't naramdaman niya na mabigat ang kamay ng Diyos laban sa kanya. Now, the Apostle Paul says, no longer, that you should no longer walk in them, in your former manner of life, no longer. So again, ang ating konsensya upang hindi maging matigas, gaya ng nangyari sa atin before, gaya ng budhi natin before na matigas, paano na ang ating conscience ay mananatiling malambot? It should continually be informed by the Word of God. Ang salita ng Diyos ang dapat mag-inform, mag-nourish sa ating conscience. Kung meron pong kasalanan na bumabagabag sa atin at merong known sin na ating nagawa, there should be an ongoing repentance. We should quickly repent of our sin upang ang ating konsensya, ang ating puso ay hindi po magiging matigas. Ang kasalanan na pinabayaan can cause our hearts to be hardened, can cause our conscience to be hardened. At ito yung resulta na sinabi ni Apostle Paul, blindness and seared conscience. So yun ang pangalawang description ng ating buhay noon, na hindi na dapat natin lakaran ngayon. Pangatlo, sensuality and impurity. Karumihan, sensualidad ng isipan. Ephesians chapter 4 verse 19 ng ating teksto. Ang sabi po dito, verse 19, sila'y naging manhid at ibinigay ang kanilang sarili sa kahalayan, sakim sa paggawa ng bawat uri ng karumihan. The Greek word means sensuality. God gives people over to all manners of corruption. Ang language ni Apostle Paul dito ay tumutukoy sa sexual impurity. Di ba yun ang nangyayari sa Romans chapter 1 verse 26 to 27? Sinamba nila ang nilikha kaysa sa lumikha. Pinatigas nila ang kanilang puso
Ayaw nilang kilalanin ang tunay na Diyos. As a form of judicial hardening, ay hinayaan sila ng Diyos sa kanilang mahahalay na pag-iisip. Romans chapter 1 verse 26 and 27. Please turn there. Romans chapter 1 verse 26 and 27. Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mga mahahalay na pagnanasa, ipinagpalit ng kanilang mga babae ang likas na pakikipagtalik sa di likas. At gayon din naman ang mga lalaki, nang iwan ang likas na pakikipagtalik sa mga babae, ay nag-alab sa kanilang pagnanasa sa isa't isa. Gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kaparusahan ng kanilang pagkakamali. So, ang sabi po ni Apostle Paul, ang homosexuality ay isang patutuo ng pusong mahalay, degraded heart. But we must not pretend that this is the only expression of our corruption. Hindi lang itong sexual perversion ang ekspresyon ng corruption ng homosexuality. This society and this present generation is really obsessed with sex, to the point that mainline Protestant denominations in America have been divided because of sexual issues. And the latest is the United Methodist Church. Alam namin ni Brother JC yan because we monitor, because we come from there. Pornography ay isang ekspresyon ng korupsyon ng ating puso. Karumihan ng ating puso. It's a $13 billion per year business worldwide, in America alone. And ayon po sa mga research, 9 out of 10 boys, that's 90%. 9 out of 10 boys are exposed to pornography before 18 years of age. Kaya mga tatay, mag-ingat talaga sa mga anak. Ang survey, and this is America, ang survey po ay nagpapakita na maraming mga professing Christians na mga kalalakihan ay nanunood ng pornography kasama ang mataas na bilang, mataas na porsyento ng mga pastors mismo. And our society has had their consciences seared. Dahil nakikita po natin ang immodest na mga pananamit sa TV, nagiging normal na lang, nagiging normative sa ating lipunan. And there are a few things that cause us to blush today. We no longer blush about those things or because of those things. What was considered as taboo before, ngayon ay naging normal. But Paul says, no longer. Hindi na dapat ganun ang ating paglakad sa ating buhay ngayon. Hindi na katulad before. No longer. Again, kailangan pong magbabad tayo sa salita ng Diyos. Kailangan i-discipline po natin ang ating pag-iisip. Philippians chapter 4, verse 8. Ang sabi po ng Philippians chapter 4, verse 8, kahuli-hulihan mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan at kung may anumang nararapat papurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Think on these things. Ang sabi po ni Pablo sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 22, layuan ninyo ang bawat anyo ng kasamaan. So ano bang mga anyo ng kasamaan na common sa ating lipunan ngayon? Commercial billboards doon sa EDSA. Lalong-lalo na dyan malapit sa Guadalupe. Layuan ninyo ang lahat ng anyo ng kasamaan. 2 Timothy chapter 2 verse 22. Ang sabi po dito, takbuhan ito sa dapat na translation sa Tagalog, layuan. 2 Timothy chapter 2 verse 22. Ngunit takbuhan mo ang masasamang pagnanasa ng kabataan at habulin mo ang katuwiran. This is how it should be translated. Habulin mo ang
katuwiran, pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa malilinis na puso. Romans chapter 12 verse 1 and 2. And this is a very common passage. Romans 12, 1 and 2. Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, na kasiya-siya sa Diyos, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiya-siya at lubos na kalooban ng Diyos. So ito yung pangatlong description ni Apostle Paul or pangatlong enumeration ng uri ng pamumuhay na meron po tayo noon. Pangapat at panghuli, greed and covetousness. Kasakiman, covetousness, greed. Nasabi po ng verse 19, with greediness, sakim sa paggawa ng kasamaan. Ang problema po natin ay problema sa puso. There is blindness, there is hardness of heart. Ano ang paliwanag ng ating Panginoon sa Mark chapter 7, verse 21 and 22? Mark chapter 7, verse 21 and 22. Ang sabi po dito mga kapatid, sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, pakikiapid, pagnanakaw, pagpaslang, ang pangangalunya, kasakiman, kasamaan, pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. So ang puso ng tao, covetous. It is a heart fixed on greed, the desire for material things of this world. But Solomon gave us a warning. The eye is never satisfied with what it sees. The ears are never satisfied with what they hear. Ang ating dila ay hindi satisfied sa lahat ng ating natitikman. Bakit ang covetousness ay condemnable sa salita ng Diyos? Because it is simply idolatry. Na imbis na magkaroon tayo ng satisfaction and we will value God above all else, ang taong covetous ay pinalitan niya ang Diyos. He values material things above all else. Pamalit sa ating Panginoon. Romans chapter 1 verse 21 hanggang sa 23. Romans chapter 1 verse 21 hanggang sa 23. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluwalhati bilang Diyos, ni pinasasalamatan man, kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangangatwiran, at ang mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim. Sa pag-aangking marurunong sila'y naging mga hangal, at ipinagpalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira sa mga imaheng kahawig ng tao na nasisira, at ng mga ibon at ng mga hayop na may apat na paa at ng mga gumagapang. And the Bible is very explicit. Mag-ingat tayo sa covetousness. Dahil ini-equate po ng Biblia ang covetousness with idolatry. Colossians chapter 3 verse 5. Please turn there. Colossians chapter 3 verse 5. Ang sabi po dito, patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo. Pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang pagnanasa at kasakiman, na ito'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. And Jesus said, sabi po ng ating Panginoon, ay talagang mag-i-exert tayo ng effort upang hanapin ang mga bagay na laman ng ating puso. Totoo yan. Kung ano ang laman ng ating puso, yun ang magdidikta ng ating action. Ang sabi po ng ating Panginoon sa Matthew chapter 6 verse 21, sapagkat kung saan ang inyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso.
And it is interesting na ang kasalanan ng greed ay consistent yan siya with paganism. Ang sabi nga ng ating Panginoon, these are the things na hinahanap ng mga pagano. Now, most people see covetousness as a small sin. But the Bible pronounces covetousness as murder. Ang sabi po ng mga tao ay hindi naman, wala ka namang sinasaktang tao. Kung ikaw ay materialistic, kung ikaw ay binavalue mo ang mga bagay dito sa mundo, it doesn't hurt anyone anyway. At ang covetousness ay maaari po nating itago sa ating mga puso. Pero ang katotohanan po, bagamat ang covetousness ay kasalanan po sa puso, hindi po talaga ito maitatago po natin. Ang kasakiman ay lalabas at lalabas talaga yan. And the Bible places covetousness among the greatest sins. At ang Biblia ay nagsasabi na layuan natin ang mga taong sakim. 1 Corinthians chapter 5 verse 11. 1 Corinthians chapter 5 verse 11. Kundi ngayon ay sinusulatan ko kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid, kung siya ay mapakiapid o sakim. So this is covetous. O sumasamba sa Diyos-Diyosan, o nagmumura o maglalasing o magnanakaw, ni huwag man lamang kayong kumaing kasalo sa ganyang uri ng tao. So kasama po ang sakim dito. The Bible places covetousness alongside the most horrendous sins in the world. 1 Corinthians chapter 6 verse 9 and 10. Kasama pa rin dito ang covetousness. 1 Corinthians chapter 6 verse 9 and 10. Ang sabi po dito, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga masasamang tao ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Ang mga mapakiapid, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga mangangalunya, mga binabae, mga nakikiapid sa kapwa lalaki, mga magnanakaw, masasakim, mga maglalasing, mga mapagmura, o ang mga manggagancho ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Manggagancho, this is akin to covetousness. And the great danger for us is that covetousness is easy for us to dismiss. Dahil parang safe siya eh. Parang safe na kasalanan. Ikaw lang at ang Panginoon ang nakakaalam. Kung ikaw ay magnakaw ng pera mula sa mama mo or mula sa kasamahan mo, ay talagang uusigin ka kaagad ng konsensya mo. You will be convicted. Maliban na lang kung talagang magnanakaw ka, expert ka na. Matigas na ang budhi mo. Pero ang covetousness, yung kasakiman po ng ating puso, it's not even considered as a weakness in our generation. Ang mga tao ay pinagkait nila ang nararapat para sa Panginoon because of covetousness. At okay lang sa kanilang conscience. Ang sabi po ni Apostle Paul, no longer. Huwag na kayong lumakad ng ganyan ngayon. Hindi katulad ng buhay ninyo noon. At ano ba ang lunas ng covetousness? Ang lunas ng covetousness is we will find our pleasure in Christ. Covetousness means we are not satisfied with Christ and we are pleased with material things of the world. The lust of the flesh, the pride of the lust of the eyes, and the pride of life. Covetousness is a dissatisfaction with Christ. Then ang lunas po ng covetousness is that we find our satisfaction with the Lord Jesus Christ. Kung ang covetousness ay resulta po ng paghahabol po natin ng mga bagay dito sa mundo, then ang cure po ng covetousness is habulin natin ang mga bagay sa ating Panginoong Hesukristo. Kung ang covetousness ay nagbibigay lisensya na sundin ang mga pita ng laman, then ang cure po ng covetousness is that hanapin po natin ang mga bagay na buhat sa itaas, kung saan ang ating Panginoon ay nakaupo sa kaniyang trono. Kinakailangang matuto tayong
makontento sa ating Panginoon. Philippians chapter 4 verse 11. This was the attitude of the Apostle Paul. Now, alam po natin by reading Romans chapter 11 na ang covetousness talaga ang besetting sin ni Apostle Paul. Covetousness. Ito yung kasalanan na kinonvict talaga si Pablo ng Panginoon. Ito din yung kasalanan na yung rich young ruler ay talagang nakonvict at nalungkot at hindi na siya sumunod sa ating Panginoon dahil mas pinili niya ang kayamanan. Sabi po ng Philippians 4:11, talagang lumago na si Apostle Paul. Hindi sa nagsasalita ako dala ng pangangailangan sapagkat aking natutunan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. This is contentment. Natutunan ni Apostle Paul. Dati, hindi niya natutunan yan. Yun ang buhay niya before. He was covetous. He was greedy. Now, how do we learn to be content? By finding our fulfillment in Christ. Na tayo ay lumakad kasama niya. We will commune with Him. We will find our joy in Him. Ano ba ang punto ni Apostle Paul sa passage natin ngayong gabi? Ang punto ni Apostle Paul is that binago na tayo ng Diyos. Binago na tayo ng Diyos. Kaya tayo ay mamuhay ayon sa pagkatawag ng Diyos sa atin. We are no longer what we once were. Kaya, ang sabi po ni Apostle Paul, ipamuhay ninyo kung sino kayo ngayon kay Kristo. No longer are we allowed to pursue the lusts of the flesh. And we should find our joy in God. We should hunger and thirst for righteousness. Para sa mga kaibigan natin na wala pa sa Panginoon, walang satisfaction sa mga bagay dito sa mundo. Gusto ninyong akyatin yung pinakamatayog na bundok, pinaka-highest mountain dito sa mundo. Pero pagdating ninyo doon sa tuktok ng bundok, ano bang meron doon? Wala, empty. You will expand your horizon. It's all mountain ranges. Empty, empty. Nothing is there. We should look beyond the top of the mountain to our God who is seated upon the throne, ang ating Panginoong Jesucristo. Now, para sa mga kaibigan natin na wala sa Panginoon, wala talagang satisfaction dito sa mundo, kaibigan. Wala pong satisfaction. Puro misery. Puro misery. Kumusta ang buhay mo ngayon? And do not try to convince me that you are satisfied, that your life is okay when the Bible says there is no peace, says the Lord, for the wicked. Now, the only way to peace is your soul, for your soul to be reconciled to God. Be reconciled to God through Jesus Christ, our Lord. Ikaw ay kaaway ng Diyos. Kung ikaw ay alipin ng kasalanan, ikaw ay kaaway ng Diyos. At ang tanging paraan upang mapawi ang galit ng Diyos sa iyo ay sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kanyang dugo at katuwiran na pinadanak niya doon sa cross ng Kalbaryo, that if you believe in Jesus Christ as your Lord and Savior, ang puot ng Diyos ay mapapawi. You will no longer be under the wrath of God. Instead, ikaw ay nasa ilalim na ng pabor ng Diyos. Don't you want it, my dear friend? Come to Jesus Christ right now, for tomorrow may be too late. Tayo po ay manalangin. Salamat po aming Panginoon sa message ninyo sa gabing ito. At naway tulungan ninyo kami na lumakad ng matapat kasama ninyo, na magbabad kami sa inyong salita, na habulin namin ang katuwiran, na saliksikin namin ang banal na kasulatan, at i-apply namin ito sa aming buhay. Tulungan ninyo kami, naway kumilos ang banal na Espiritu. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.